Ohio, 1975, naglalaro ang batang si Natasha Romanoff, kasama ang kanyang kinikilalang kapatid na si Yelena Belova hanggang sa magasgas ang tuhod ni Yelena. Pumunta sila sa ina nilang si Melina Vostokov na siyang nag-asikaso sa sugat. Maya-maya, dumating ang ama nilang si Alexei Shostakov at sinabi kay Melina na kailangan na nilang umalis. Dinala nila ang mga bata sa isang hangar para sumakay ng eroplano, pero hinabol sila ng mga ahente ng SHIELD. Pinaputukan ni Alexei ang mga kalaban habang sinusubukan ni Melina paandarin ang eroplano. Tinamaan si Melina ng bala, kaya si Natasha ang pumalit sa pagpapatakbo ng eroplano habang nakasabit si Alexei sa pakpak. Napatumba nila ang mga humahabol na ahente bago sila tuluyang nakalipad palayo. Dumating ang apat sa Cuba, kung saan binigyan ng medikal na atensyon si Melina habang nakipagkita si Alexei sa isang lalaking nagngangalang Drakov. Nang tangkaing hulihin ng mga sundalo ang dalawang bata, naagaw ni Natasha ang baril ng isang sundalo para ipagtanggol si Elena. Napansin ng mga lalaki ang tapang ng bata, ngunit kalaunan ay tinurukan ng pampatulog ang magkapatid at isinakay sa isang truck. Isang montage ang ipinapakita kung saan sina Natasha at Yelena, kasama ang maraming iba pang mga batang babaeng dinukot, ay dinadala sa Red Room. Doon sila sumasailalim sa matitinding proseso at pagsasanay sa buong buhay nila na humuhubog sa kanila upang maging mga makapangyarihang Black Widow na ahente. Pagkalipas ng 21 taon, si Natasha ay nagtatago matapos niyang labagin ang Sokovia Accords. Si General Thaddeus at ang kanyang mga tauhan ay papalapit na sa gusaling kinaroroonan ni Natasha. Sinubukan ni Ross na makipag-usap sa kanya, ngunit malinaw na ipinakita ni Natasha na hindi siya basta-basta susuko. Nakaligtas siya bago pa man siya maabutan ni Ross. Sa Morocco, si Elena ay may tinutugis na target, si Oksana. Nahuli si Elena sa akto at hinabol niya si Oksana habang tumatakbo. Naglaban sila hanggang sa saksakin ni Elena si Oksana sa tiyan na naging sanhi ng pagkamatay nito. Bago bawian ng buhay, sinabuyan ni Oksana si Yelena ng pulang synthetic na gas na tinatawag na red dust, na tila nagpalaya sa kanya mula sa kontrol ng isipan. Napagtanto ni Yelena na napatay niya ang isang malapit niyang kaibigan. Kinuha niya ang natitirang red dust at inalis ang isang tracker sa kanyang katawan. Nang mawala ng signal si Yelena, agad itong ibinalita kay Drakov. Kaya agad niyang ipinadala ang kanyang super assassin na si Taskmaster. Lumipat si Natasha sa isang ligtas na bahay sa Norway kung saan niya nakilala ang kanyang kontak na si Rick Mason na nagbibigay sa kanya ng mga gamit gaya ng pasaporte o anumang kailangan niya. Isang misteryosong package rin ang ipinadala sa kanya. Kinagabihan, naubusan ng gasolina si Natasha, kaya nagpunta siya para kumuha pa, ngunit inatake siya ni Taskmaster sa tulay. Sinubukan ni Natasha na labanan ang mamamatay tao, ngunit kayang gayahin ni Taskmaster ang mga galaw at mabilis itong makaiwas. Tinangkang kunin ni Taskmaster ang package ni Natasha, pero nakuha na ito ni Natasha bago siya itinapon mula sa tulay. Natuklasan niyang ang laman ng package ay red dust at mga litrato nila ni Yelena noong bata pa sila. Pumunta si Natasha sa Budapest upang hanapin si Yelena sa sarili nitong taguan. Nagkaroon sila ng matinding laban hanggang sa magkasundo sila bago pa man nila tuluyang saktan ang isa't isa. Ikinuwento ni Yelena kay Natasha ang tungkol sa red dust at kung paano ito nakakaapekto. Sinabi rin niya na aktibo pa rin ang Red Room kahit na iniisip ni Natasha na nasira na ito matapos niyang patayin si Drakov. Binanggit din ni Yelena ang tungkol sa anak ni Drakov bago sila biglaang salakayin ng ilang Black Widows. Tumakas silang dalawa mula sa gusali at napabagsak ang isang door, habang sinusubukang alisan ni Natasha ng widow na kumapit sa kanya habang sila'y bumabagsak. Paglapag nila sa lupa, sinabi ng widow kay Natasha na pinipilit lamang siya ni Drakov na gawin iyon bago siya pinilit nitong kitilin ang sariling buhay. Habang sinusubukan ni Natasha at Yelena na makatakas, biglang lumitaw si Taskmaster at hinabol sila sa mga kalye. Nagnakaw sila ng kotse at nagmaneho ng mabilis, pero pinasabog ni Taskmaster ang sasakyan gamit ang isang palasong may bomba, kaya't gumulong ito pababa sa subway.
Tumakbo sina Natasha at Yelena habang sinusundan sila ni Taskmaster gamit ang bakas ng dugo mula sa sugat ni Yelena sa braso. Ngunit nagawa nilang iligaw si Taskmaster at nagtago sila. Habang ginagamot ni Yelena ang kanyang braso, binanggit niya ang tungkol kay Natasha na inakalang napatay na niya si Dreykov kapalit ng buhay ng anak nitong si Antonia habang nagtatrabaho siya para sa Shell. Nakaabang siya noon sa labas ng opisina ni Dreykov nang pumasok si Antonia sa gusali. Tinanong siya ng isang ahente kung pwede nang isagawa ang plano laban kay Dreykov at sinabi ni Natasha na kahit alam niyang nandoon si Antonia. Sumabog ang gusali at napatay si Antonia. Simula noon ay hindi na siya tinigilan ng konsensya. Kumuha ng ilang kagamitan sina Natasha at Yelena at uminom habang nagbabalik tanaw sa nakaraan. Binanggit ni Yelena ang tungkol sa peking pamilyang pinagsamahan nila at ang matinding pagsasanay na dinaanan nila. Alam nilang kailangan nila ng tulong upang tuluyang pabagsakin si Dreykov at ang Red Room. Muling kinontak ni Natasha si Rick at siya ang nag-asikaso ng eroplano para sa kanila ni Yelena. Nakakulong si Alexei at nakikipag-arm wrestling sa ibang preso habang kinukwento niya kung paano siya naging Red Guardian, ang kauna-unahang super soldier ng Russia. Ipinagmamalaki niyang nakalaban niya si Captain America, ngunit may isang preso na hindi naniwala at sinabi niyang kasinungalingan iyon, kaya't pininsala ni Alexei ang kamay nito. Biglang nagpatunog ng alarma habang paparating sina Natasha at Yelena sakay ng eroplano. Ginamit ni Alexei ang kanyang lakas para makatakas sa kulungan, ngunit hinabol siya ng mga gwardya at sinubukang barilin ang eroplano. Bumaba si Natasha at nakipaglaban sa mga gwardya, habang nagpaputok si Yelena ng granada sa isang tower na nagdulot ng avalanche at natabunan ang buong pasilidad. Sa kabila nito, nasagip ni Natasha si Alexei sa oras. Gayunpaman, hindi tuwang-tuwa sina Natasha at Yelena na makita siya dahil niloko sila noon ni Alexei at Melina noong sila ay bata pa. Nang tanungin nila si Alexei kung alam niya kung nasaan si Dreykov, sinabi niyang maaaring may alam si Melina. Nagkaroon ng magaspang na paglapag ang tatlo malapit sa isang bukirin kung saan ginagamit ni Melina ang kontrol ng isip sa mga baboy. Muling nagkita sila ng dati niyang huwad na pamilya at lantaran siyang niligawan ni Alexei na ikinainis ni Natasha at Yelena. Sinubukan pa niyang isuot muli ang kanyang lumang Red Guardian na kasuotan, pero nahirapan siyang isuot ito dahil sa pagdagdag ng timbang. Habang magkakasalo sila sa mesa, naging tensyonado ang usapan nang sabihin ni Natasha na walang totoo sa nakaraan nila. Naantig si Yelena at napaluha dahil naniwala siyang totoo ang pamilya nila noon. Maya-maya, sinabi ni Melina kay Natasha na matagal ang hinahanap ng tunay niyang ina ang kanyang kinaroroonan, ngunit ipinapatay ito ni Dreykov. Samantala, pilit pa ring ginagampanan ni Alexei ang pagiging ama kay Yelena, kahit galit pa rin ito sa kanya. Napalambot lang si Yelena nang kantahin ni Alexei ang American Pie, ang paborito niyang awitin noong nasa Ohio pa sila. Ilang sandali lang ang lumipas, dumating ang mga tauhan ni Dreykov matapos silang ipagbigay alam ni Melina. Naaresto sina Natasha, Yelena at Alexei at dinala palayo. Narating ng grupo ang Red Room na matatagpuan sa isang aerial base upang mapanatili ang lubos na pag-iingat. Dinala si Melina kay Dreykov, ngunit napag-alamang si Natasha pala ito na nakasuot ng disguise. Bahagi ito ng plano nila ni Melina na kanilang pinag-usapan sa bahay. Pinagpalit sila ng pwesto. Si Melina ang nagkunwaring si Natasha sa selda dahil alam niya kung paano buksan ang mga pinto para makalaya sila ni Alexei. Halos mapahamak si Yelena nang muntik na siyang operahan sa ulo, pero nakatanggap siya ng mensahe mula kay Melina sa pamamagitan ng earpiece na nagsabi sa kanyang may kutsilyo siyang maaaring gamitin upang makatakas. Samantala, isiniwalat ni Dreykov kay Natasha ang ilang bagay. Una, naglagay siya ng pheromone protection na pumipigil sa sinuman na saktan siya. Pagkatapos, ipinakilala niya si Taskmaster na nalaman ni Natasha na si Antonia pala, anak ni Dreykov na nakaligtas sa pagsabog ngunit may mga sugat sa mukha at ngayon ay kontrolado na ng ama ang kanyang isipan upang maging perpektong sundalo. Ipinakita rin ni Dreykov kay Natasha ang mga file ng lahat ng batang babae sa buong mundo na kanyang kinokontrol gamit ang mind control.
Habang hinarang sila ng mga gwardiya, pinasabog ni Melina ang isa sa mga makina ng Red Room, dahilan para mahulog ang ilang gwardiya at magsimulang bumagsak ang buong pasilidad. Nakipaglaban si Alexei kay Antonia, habang sina Elena at Melina ay nakipagsagupaan sa mga gwardiya. Sa huli, tinulungan ni Melina si Alexei na maikulong si Antonia sa isang selda. Binangga naman ni Natasha ang kanyang ilong sa mesa ni Dreykov para mabali ito, ayon sa payo ni Melina, upang hindi na siya maapektuhan ng pheromone at makalaban niya si Dreykov. Tinawag ni Dreykov ang iba pang mga widow upang umatake kay Natasha habang siya ay tumatakas, ngunit pinasabog ni Yelena ang silid gamit ang red dust. Dahilan para makalaya ang mga widow sa kontrol ng isipan. Sinabi ni Natasha sa kanila na tumakas na at huminto siya upang palayain si Antonia kahit alam niyang susundan siya nito. Habang tuluyang gumuho ang Red Room, nagmadaling lumabas ang lahat para makatakas. Sina Alexei at Melina ay tumakas na rin at hindi na nakapaghintay kina Natasha at Yelena. Samantala, sina Dreykov at ang kanyang mga gwardiya ay sumakay sa isang sasakyang pangtakas, ngunit ginamit ni Yelena ang mga electric baton at isinaksak sa makina ng sasakyan, na naging sanhi ng pagsabog at pagkamatay ni Dreykov at ng kanyang mga tauhan. Natangay si Yelena sa lakas ng pagsabog, ngunit tumalon si Natasha at naabot siya sa oras upang maibigay ang parachute. Hinabon ni Antonia si Natasha at nakipaglaban sa kanya pagkalapag nila sa lupa. Binuksan ni Natasha ang kanyang helmet at binugahan si Antonia ng red dust, kaya't napalaya ito mula sa kontrol ng kanyang ama. Dumating sina Yelena, Alexei, Melina, at ang iba pang mga widow upang tulungan si Antonia sa kanyang paggaling. Nagpaalam si Natasha sa dati niyang pamilya habang papalapit na sina Ross at ang kanyang grupo sa kanilang kinaroroonan. Makaraan ang 2 linggo, si Natasha ay may blonde na buhok na at muling nagkita sila ni Rick dahil binigyan siya nito ng jet. Nakatakda siyang tulungan ang pagtakas ng ibang Avengers mula sa kulungan at muling magsama-sama ang kanyang pangalawang pamilya.